Buntis pala ako. Magiging ama na si Ethan. Nagtataka ako kung magiging kasing excited niya ako tungkol sa ating baby. Chris, hindi ka makakita. Mag-ingat ka sa paglakad. Ethan, noong idinonasyon ko ang kornea ko, sa iyo noon, hindi ko ito pinagsisihan. Dahil alam ko, ikaw ang aking mga mata. Sa tabi mo, laging ligtas ang pakiramdam ko. Chris, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap sa lahat ng lugar, ng doktor. Kahit abutin ng lahat ng aking kayamanan, tutulungan kitang makahanap ng angkop na kornea kahit nasa hinaharap. Hindi na ako makakita, okay lang. Ang tanging hiling ko ay para sa iyo na makita muli ang mundo. Para makita ko. Ethan, alam mo ba na ang cornea ko ang nagbigay sa iyo ng paningin? Ako iyon. Ako ang nagbalik sa iyong paningin. Hindi ko dapat tinanggap ang donasyon ng cornea ng aking ina. Sa ganoon, hindi ko kailangang makita ng sarili kong mga mata kung paano mo ibinibigay ang lahat ng iyong lamang at pag-aalala sa ibang babae. Hello, Ginoong Vance. Talaga. Chris, tumawag lang ang tatay mo. Sinabi niya sa tatay ko na lalaki ang magiging anak mo, at sobrang tuwa ng tatay ko. Wala kang idea kung gaano siya ka-excited. Agad niyang sinabi na bibigyan ka niya ng 10 properties at 10 kotse. Talaga, ang bait naman ng chairman sa akin. Pero, paano ko matatanggap ang mga napakamahal na regalong iyon? Karapat-dapat ka sa mga iyon. Dahil dinadala mo ang panganay na apo ng pamilyang Lin. Oo nga pala, sinabi rin ng tatay ko na siya mismo ang susando sa'yo. Nasa daan na siya, papunta rito. Ang chairman ang pinakamayamang tao sa Ilog Bayan. Talagang susunduin niya ako. Mahal. Anong ginagawa mo dito? Sophia Wallace. Ang lakas ng loob mong sundan ako. Hindi kita sinusundan. Pumunta ako sa ospital. Sophia. Ethan, nandito siya para sa prenatal check-up ko. Buntis ka. Oo, buntis siya. Dinadala niya ang aking anak. Ang anak mo, Ethan Lin. Matagal na kitang pinagkatiwalaan. Niloko mo ako, hindi ba? Sophia, ang pag-ibig ay walang schedule. Ethan at ako, magkasamang lumaki, magkasintahan kami noong bata pa. Ikaw sa kabilang banda. Bigla lang dumating, sinira mo ang meron kami. Sa mundong ito, ang hindi minamahal, ang kabit. Crystal Vance. Sa marriage certificate, nakasulat ang pangalan ko. Ako ang legal na asawa ni Ethan Lin. Ang ginagawa ninyong dalawa, ang malabong relasyon ninyo, ay krimen. Tama na, Sophia Wallace. Mag-divorce na tayo. Ano? Sinabi ko, maghihiwalay na tayo. Ang papeles ng diborsyo, pinagawa ko na sa abogado ko. Mag-sign ka lang. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi na ito pagdedebatehan. Maghihiwalay na tayo. Naghintay sa akin ang kristal sa mga nakaraang taon. Mula sa aksidente ko. Hanggang sa 3 buwan kong nasa ospital, si Crystal ang kasama ko, alaga ako. Ang ganitong pagmamahal. Ibubuhay ko ang buhay ko para sa kanya. Hindi. Hindi. Ethan, pagkatapos ng aksidente mo, nag-abroad ang Crystal Vance. Sa baluktot na sapa, ang kasama mo at nag-alaga sa iyo. Sa 3 buwan, ako. Sophia, bakit mo ako ginagaya? Noon, ako talaga ang nag-alaga sa Ethan. Sa lugar ng aksidente, ako ang gumamit ng lakas ko para hilahin ka sa sirang kotse at ilabas ka. Ako ang dinala ka sa ospital. Nandoon ako sa lugar, hindi ko siya nakita doon. Paano mo masasabi, ikaw ang nag-alaga sa kanya? Nagsisinungaling ka, Ethan. Makinig ka sa kanya. Nagsisinungaling siya. 3 taon na si Sophia sa Lin family. Hindi niya kahit minsan sinabi ito sa iyo. Pero ngayon, sa pagbanggit mo ng divorce, binanggit niya ito. Ginagawa lang niya ito para mapanatili ang posisyon niya. Gumagawa siya ng kasinungalingan. Ginagaya ako. Kung ikaw ang nagligtas sa akin at nag-alaga sa akin ng 3 buwan, bakit sa 3 taon?
Hindi mo sinabi kahit isang salita? Kaya ngayon, binabanggit mo ito, hindi mo ba iniisip na katawa-tawa? Dahil mahal kita. Hindi ko kayang, muling ay paraanes sa iyo ang, malungkot, walang pag-asa na mga araw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ethan, mag-isip ka ng mabuti. Ang taong kasama mo, at nag-alaga sa iyo, hindi mo ba siya tinawag na Chris sa buong panahon? Si Chris yun, eksakto. Ako iyon. Ang pangalan ko ay May Yaw. Kahit na may yaw, sa pangalan mo, hindi ibig sabihin ikaw yun. Yun ay halatang. Ang gubat ng hiyas ay hindi ordinaryong lugar. Ang yaw, mula sa ang mga bulaklak na kristal ay kumikinang sa langit. Palayaw ko yun. Ang yaw, sa Chris. Ang gubat ng hiyas ay hindi ordinaryong lugar. Ang mga bulaklak na kristal ay kumikinang sa langit. Chris. Ikaw, paano mo nalaman yung mga linyang yun? Huwag mong sabihin. Ang nagligtas sa akin noon, ay ikaw talaga? Ethan, ako yun. Ako talaga yun. Ethan, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang nag-donate ng kornea sa'yo ay si Chris. Ngayon, sinasabi niya siya si Chris. So, ibig sabihin ba ang kornea mo ay sa kanya galing? Eksakto, ang nag-donate ng cornea ay si Crystal. Yun ang nagpabalik ng paningin ko. Sofia, ang galing mong magplano. Gagayahin mo ako gamit ang ilang linya ng tula? Totoo ang sinasabi ko. Ang cornea mo ay talagang galing sa akin. Ikaw, kung ibinigay mo sa akin ang cornea mo, paano? Nakakakita ka? Inaasahan mong maniniwala ako na ito ay isang tinatawag na medical miracle? Bumalik ang paningin ko dahil ang nanay ko ay nag-donate ng cornea niya sa akin. Tigilan mo yan. Bulag na ang nanay mo mula pa noon. Tama na, Sofia. Huwag kang magsinungaling. Kapag nakikita kitang nag-iisip ng malalim para magsinungaling, nasusuka na lang ako. Sino ang hindi nakakaalam na walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina? Sino ang hindi nangangarap ng isang pagmamahal na walang katumbas? Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Wala akong itinago. Ibinuhos ko ang lahat para sa iyo. Ikaw, ano naman? Inalipusta mo ako. At tinapakan mo ang aking katapatan. Tinalikuran mo ako at winasak ang tiwala ko, ng lubusan. At yan ang kapalit. Itigil mo ang pag-iyak. Hindi ako naniniwala sa drama mo. Crystal, ikaw ang pinakamaganda, pinakamabait na tao na nakilala ko. Isang biyaya ang makilala ka. Ngayon, ako'y nanunumpa dito at ngayon din. Nasa buong buhay kong ito. Pakakasalan kita. Noon, ikaw ang kumuha kay Ethan sa akin. Inagaw mo ang lahat ng nararapat sa akin. Ngayon, tinatanggal lang kita sa pamilya Lin. Ibinabalik ang mga bagay sa tunay na may-ari. Hindi. Hindi ako maghihiwalay. Hindi rin papayag si tatay. Tatay, naawa siya sa akin at sa anak ko. Kaya pinapahiwalay niya agad si Ethan. Sa'yo, Imposible. akala mo ba talaga na ganoon ka kahalaga kay tatay? Sofia, hindi mo pa rin alam, di ba? Ang tatay ko. Gustong-gusto ka nang tanggalin. Sino ang nagsabi sa'yo na kumuha ng strawberry cake? Tiramisu lang ang kinakain ni Crystal. Itapon mo yan. Ngayon din. Tatay, paumanhin. Ako. Palitan ko na lang ito agad. Walang delikadeza. Ginoong Vance. Tawagan ng pastry shop na pinakamalapit sa ospital. Padalhan ng strawberry cake ang aking manugang. Siguraduhin pinakasariwa. Opo, sir. Nauunawaan. Aayusin ko ito agad. Hello. Excuse me, sino po dito ang manugang ni Chairman Lin? May cake po dito, na kailangan ng pirma niya. Para sa akin ang cake na iyan. Ah, Crystal. pero palagi mong sinasabi, na tiramisu lang ang gusto mo. Kung galing kay tatay, kahit ano gusto ko. Ethan, makinig ka. Ako ang mahilig sa strawberry cake. Ito ay mula kay tatay, para sa akin. Ikaw, Sophia, pakiusap. Huwag kang mag-akala. Bakit ka papadadalhan ni tatay ng cake?
Tama ka. Sa loob ng 3 taon, hindi man lang ako tiningnan ng tatay mo. Bakit niya ako padadalhan ng cake? Siguro si tatay ay naaawa talaga sa akin at sa sanggol na dinadala ko. Ayaw niyang makita kaming naghihirap kahit kaunti. Sophia, bakit hindi mo na lang pirmaan ang papeles ng diborsyo at umalis ka na? Pirmahan mo. Hindi ako maghihiwalay. Ethan, pakiusap, huwag tayong maghiwalay. Bulag ang nanay mo. Isang hamak na gwardiya lang ang tatay mo. Sa pinanggalingan mo, ikahihiya mo lang si Ethan at si tatay. Kahihiyan ka. Hindi mo ba naiintindihan? Diretso lang sa harap. Sofia, nanay. Sofia. Nasabi mo na ba kay chairman at kay Ethan, nabuntis ka? Napakagandang balita nito. Buntis? Buntis ka? Ethan, hindi mo ba sinabi na hindi mo siya hinawakan? Paano siya nabuntis? Sumpa ko, hindi ko siya hinawakan. Sophia Wallace. Mabuti pang magpaliwanag ka. Ang sanggol sa tiyan mo. Sino ang ama? Ethan Lin. Paano mo nakalimutan? Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, lasing ka, at pumasok ka sa kwarto ko. Hindi mo ba naalala? Mahal. Sophia Wallace. Napakasinungaling mo. Una, nagsinungaling ka tungkol sa pagliligtas mo sa buhay ko. Ngayon, gumagawa ka ng maruming kasinungalingan. Sinasabi kong hinawakan kita. Akala mo ba tanga ko? Na madali akong lokohin? Ano pa bang sasabihin ko, para maniwala ka sa akin? Hindi ako maniniwala sa anumang sabihin mo. At walang makakapagpabago sa desisyon kong makipaghiwalay. Huwag mong subukang magdiborsyo. Ethan, ang sanggol sa tiyan ni Sofia ay tunay na iyong laman at dugo. Hindi ka dapat magdiborsyo. Ginang Wallace, tigilan mo ang pagtatakip sa kanyang kasinungalingan. Ang anak ni Ethan ay narito mismo. Ano ang sinabi mo? Kayong dalawang walang hiya. Nagtutulungan kayong mang-api sa aking anak. Lalabanan ko kayong lahat. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay, ayos ka lang ba? Wala kayong hiya. Paano ninyo matrato ang mga tao ng ganito? Si Crystal ay nagdadalang tao ng aking anak. Kung muling makakapal ang mukha ninyong hawakan siya. Pagsisisihan ninyo ito habang buhay. Ethan Lin. 3 taon na tayong magkasama. 3 taon, at hindi ko pa rin maabot ang iyong puso. Ikaw. Buntis ka talaga? Niloko ka niya at nabuntis ng ibang lalaki. Sophia Wallace, ang kapal ng mukha mo. Mga gwardya. Dalhin siya sa operating room. Ang sanggol na iyon ay dapat tanggalin. Lumayo kayo. Lahat kayo, lumayo. Ethan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo silang payagan na lumapit sa akin. Talagang anak mo ito. Huwag saktan ng aking anak na babae. Ethan Lin, wala ka ba ng pagkatao? Paano mo magagawa ang sarili mong asawa at anak ng ganito? Tatay. Tatay. Huwag saktan ang tatay ko. Mga halimaw kayo. Makikipaglaban ako sa inyo hanggang kamatayan. Tama na. Palabas sila. Nanay. Bitawan ako. Ethan, nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo silang bitawan ako. Kasalanan ninyo ito. Ginoong Lin, handa na ang operating room. Hatakin siya sa operating room. Hindi natin dapat payagan ang batang ito na mabuhay kahit 1 minuto pa.
Makinig ka sa akin. Ang baby talaga ay anak mo. Ang baby talaga ay anak mo. Ano ba, bakit nakatayo lang kayo? Hatakin siya palabas. Bingi ba kayo? Ethan Lin. Pipirmahan ko ito. Pumapayag ako sa divorce. Pipirmahan ko ngayon. Please, huwag saktan ang baby ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ethan, huwag kang magpaka-soft sa kanya. Malamang ginagamit lang niya ang baby na ito bilang pambargain para makaangkla sa iyo sa hinaharap. Ngayon, ang divorce na ito. Dapat mangyari. At ang baby sa kanyang tiyan. Dapat ding ipa-abort. Gawin mo. Ethan Lin. Para sa pagmamakaawa ko sa iyo. Please huwag saktan ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Please huwag siyang saktan. Nakikiusap ako sa iyo. Please huwag siyang saktan. Sophia, makinig ka sa akin. Ang pag-aalis sa baby ngayon, ang pinakamabuti, para sa iyo at para sa Ethan. Kung hindi pagdating ng tatay, hindi lang ang baby ang problema, mas malala pa ang mangyayari. Isipin mo ang iyong mga magulang. Sophia Wallace. Mas alam mo ang ugali ng tatay ko kaysa sa iba. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang reputasyon ng pamilya Lin. Kahit patawarin ka niya dahil sa dating pagkakaibigan. Gagawin niyang impyerno ang buhay mo habang buhay. Ano ba, bakit nakatayo lang kayo? Palabas siya. Ethan Lin, magsisisi ka sa ginawa mo. Magsisisi ka sa ginawa mo. Paano mo nagawa ang ganito sa anak ko? Bitawan siya. Ethan Lin, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Bitawan ako. Tumigil. Ano ang ginagawa ninyo? Tatay. Para bang circus ang ospital para sa'yo? Nagpapapansin sa harap ng publiko. Wala lang tatay. Natutuwa lang ako na ikaw mismo ang dumating para kunin ako. Talaga, Sino ang tinatawag mong tatay? Umalis ka dito. Ano ba ang nangyayari? tatay. Chairman, hindi mo ba ako kinilala bilang manugang ng pamilya Lin? Kanina lang, nag-effort ka pa para kunin ako. Strawberry cake. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan para kunin ang cake ng aking manugang? Ito. Chairman, ang cake na ito, hindi ba para sa akin? Walang hiya kang babae, mananira ng pamilya. Paano mo nagawang kunin ang bagay na para sa aking manugang, Sophia? Hindi mo na ba napapayag? Napapayagan mong mag-divorce si Ethan? Ethan, ano ba ang nangyayari dito? Tatay. Tingnan mo si Crystal. Siya ang nagdadala ng anak ko. Iyon ang sarili mong apo. Talaga bang, mananatili kang nakatayo lang at hahayaan ang lahi ng ating pamilya na itakwil at hindi man lang magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ng opisyal? Ganito ba? Sigurado ka ba, ang anak sa kanyang tiyan ay sa'yo? Harrison Lin, ano ba ang sinasabi mo? May alam ba siya sa isang bagay? Talaga, tatay, ang anak ni Crystal ay akin. Sa aking nakaraang buhay, masyado akong naging mabait sa itong mapaghimagsik na anak. Kaya nga ako, Harrison Lin, napunta sa ganitong kalagayan. Sa pagkakataon na ito, hindi ko nagagawin ang parehong pagkakamali. Kahit sino ang ama ng anak na kanyang dinadala, hindi ko hahayaan na mag-divorce kayo sa Sophia para sa babae na yan. Chairman. Pakiusap, kahabagan. Pakiusap, iligtas ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Chairman. Naway maawa kayo. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa inyo. Sino yan? Yan ang inay. Alam mo bang ospital ito? Mga bodyguard, tanggalin nyo ang gulo. At Ita Boy. Opo. Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako. Chairman. Iligtas ninyo ang anak ko. Chairman. Nakikiusap ako. Walang kasalanan ng bata. Chairman. Yung boses, parang boses ni Ginoong Wallace. Tatay, naiiba lang ang pandinig ninyo. Nanggugulo lang yan. Kamag-anak ng isang pasyente. Ako na ang bahala. Tatay, mali ang narinig mo. Ilang pasaway lang. Pamilya ng isang pasyente. Ako na ang bahala. Tama po, Chairman. Mali ang narinig ninyo. Nasaan si Sophia? Saan siya pumunta? Chairman, nakikiusap ako. Iligtas mo si Sofia.
Pakiusap, iligtas mo ang bata. Ano ang sinabi mo? Sofia. Tigilan niyo sila ngayon din. Tatay, sandali. Mali ang pagkakaintindi mo. Ito lang kasi. Tumabi ka. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Bitawan mo siya ngayon din. Chairman. Nakikiusap ako, maawa ka. Pakawalan mo si Sofia, pati ang asawa ko. Ginoong Wallace, pakiusap tumayo ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang nangyari kay Sofia? Chairman, 3 taon ng parte ng pamilya mo si Sofia. At mabait na bata siya palagi. Wala siyang nagawang kahit anong masama para saktan si Ethan. Hindi lang siya, ang klaseng taong yun. Alam ko. Alam na alam ko kung anong klaseng tao si Sofia. Alam ko. Ginoong Wallace, tumayo ka na dyan sa sahig. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Chairman, kailangan mong iligtas si Sofia. Ipapa-abort nila ang sanggol sa sinapupunan ni Sofia. Ano? Ipapa-abort ang sanggol ni Sofia? Sanggol? Sino? Sino ang may lakas ng loob na makialam sa aking apo? Tatay, kumalma ka lang. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ko nga nahawakan. Si Sofia Wallace. Paano siya magiging buntis ng anak ko? Anak kong tanga, anong karapatan mong pagdudahan ang katapatan ni Sofia? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Nakakasuklam siya. Sa loob ng 3 taon. Hindi ko man lang pinasok ang kanyang kwarto. Paano ko siya makakatalik? Walang utang na loob na anak. Tatanungin kita ng isang huling beses. Nasaan si Sofia? Siya, malamang nasa operating room. Bitawan mo ako. Ayoko pumasok dyan. Ayoko ng operasyon. Bitawan mo ako. Tulong. May tumulong sa akin. Ethan, makinig ka sa akin. Kung may mangyari man kay Sofia o sa baby, kahit konting problema lang, wala akong pakialam kung sino ka. Isusugal ko ang matandang buhay ko, at hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako. Tulong. Bilis, dalhin mo ako sa operating room. Chairman, dito papunta ang operating room. Tulungan mo ako. Bitaw. Tumigil ka sa pagkilos. Ayoko ng operasyon. Bitawan mo ako. Hindi. Hindi. Ayoko. Tigil. Lahat, tumigil kayo ngayon din. Tigil. Kayong lahat. Chairman. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para makialam sa lahi ng pamilya ko. Chairman, inutusan kami ni Ginoong Lin. Kailangan namin. Oo. Tatay, pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag niyo pong saktan ang aking anak. Ang sanggol ay talagang kay Ethan. Nakikiusap ako. Tatay, kapag mas malaki na siya, ako mismo ang magdadala sa kanya para sa paternity test. Nakikiusap ako, huwag niyo siyang saktan. Tatay, narito ako. Sofia, huwag kang matakot. Narito ang tatay mo. Narito ako para ituwid ang lahat. Rocco. Umalis ka. Chairman, kung ang pamilya niyo ay hindi kayang tanggapin, aming Sofia, lalayo kami sa lahat ng ito. Basta, pakiusap, hayaan niyo ang aking anak at ang kanyang sanggol na umalis. Ginang Wallace, huwag kang mag-alala. Hanggat ako, si Harrison Lin, ay humihina pa. Hindi ko hahayaang si Sofia at ang kanyang anak ay magdusa pa ng kahit isang sandali ng kawalang katarungan. Tatay, naniniwala ka talaga sa akin. Bata ka. Siyempre naman, naniniwala ako sa'yo. Heto, kunin mo, Sofia, uwi ka na kasama ni tatay. Tatay, itong cake, para sa akin talaga to. Siyempre para sa'yo to. Sa totoo lang, malinaw na malinaw ang sinabi ko. Na itong cake ay para sa aking manugang. Sa tanging manugang ko, kanino pa ba? Akala ko, ibibigay mo kay Binibining Vance. Huwag kang mag-alala, aalisin ko ang mga yang masasamang elemento. Ako para tuluyan silang mawala. Tandaan mo lang ito, ang titulong Ginang Lin ay laging magiging ikaw. Salamat, tatay. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Sofia, ang pag-aasawa mo. Ang paghihirap mo. Mula ngayon, ako ang mag-iingat sa'yo. Kung ang anak kong Swale ay mananatiling tanga, di sige, panatilihin ko ang apo, hindi ang anak. Sofia, umuwi na tayo.
Ethan, kung hindi ka papayagang makipaghiwalay ng chairman, ano ang mangyayari sa akin at sa bata? Relax ka lang. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Lin. Si tatay, sa huli, magbabago rin ang isip niya. Pero kanina, naiintindihan ko na ngayon. Sinusubok ako ng chairman para makita kung sapat ba ang determinasyon ko. Kung karapat-dapat ako sa pamilyang Lin. Tama ka talaga. Noon, si Sofia, dumaan muna siya sa lahat ng pagsubok ni Lolo bago siya pinayagan. Si tatay, sinusunod lang niya ang pamamaraan ni Lolo. Sinasadya niyang maging mahigpit sa'yo. Sa totoo lang, sinusubok niya ang samahan natin. Tatay. Tatay. Chairman, Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? Uuwi na tayo, ngayon. Umuwi na kayong dalawa. Huwag mong sabihin. Plano mong dalhin siya sa inyo. Crystal ay laging nakalaan para sumama sa atin. Hindi ba? Partikular kang narito para sunduin siya? Ano nang nagpapaspecial sa kanya? Para personal kong puntahan? Ethan, huwag kang magsalita sa chairman ng ganyan. Chairman, sa lahat ng mga taon, itinuring mo ako bilang sarili mong anak. Ang lahat nito, dala-dala ko sa puso. Itinuring kita bilang sarili kong anak, pero sinubukan mong itaboy ang aking manugang. Para ikaw ang maging mistress ng Lin family. Kahit ang aso na aking inalagaan, ay marunong magpasalamat at ikaw ay ang buntot. Mukha kang maayos at disentido, pero naglakas loob kang kumagat sa kamay na nagpakain sa'yo. Chairman, maaari mong pagalitan ako hanggang gusto mo. Kapag kami ay nakasal, aalagaan ko pa rin kayo bilang sarili kong ama. Tumigil sa pangarap. Ang tanging manugang na kinikilala ko ay Sofia. Naiintindihan ko, Chairman. Sa lahat ng mga taon, lagi mo akong minamahal. Ang katotohanan na masyado kang strict sa akin ngayon, ay nangangahulugang tinanggap mo ako. Kaya wala nito, ang dadalhin ko sa puso. Huwag mong gawing lahat tungkol sa'yo. Ikaw lang ang anak ng butler. Hindi ka ganun importante. Chairman, naririnig kita. Wala akong oras para sa kalokohang ito. Saan ka nagtatago noon? Umuwi ka sa pinanggalingan mo. Tigilan mo ang pagpapaligid sa pamilya ko. Nakakasilaw ka. Tatay. Buntis si Crystal, at nahihirapan siyang gumalaw. Bukod pa riyan, kailangan niya talaga ng mag-aalaga sa kanya. Kaya, baka dapat bumalik siya para tumira kasama natin. Gagawin kong malinaw ang isang bagay sa'yo ngayon. Crystal Vance at ang kanyang anak ay hindi kailanman tatapak sa bahay ng aming pamilya. Tatay, kahit ano pa ang iniisip mo, ang mahalaga ngayon ay ang sanggol ni Crystal. Hindi ko hahayaang ang lahi ng pamilyang Lin ay nasa labas mag-isa. Sinasabi mo ba ang dinadala niyang bata ay isang Lin? CJ, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Dalhan mo ako ng paternity test. Hindi natin magagawa iyon. Masisira nito ang lahat. Ito ang anak ko. Ano pa bang kailangang patunayan, tatay? Naniniwala ako kay Crystal. Ako hindi. Ganyan na talaga si Crystal mula nung bata pa siya. Matamis at masunurin. Tapat siya sa akin. Minsan nga, iniligtas niya ang buhay ko. Mula nung pakasalan ko si Sofia, hindi siya kailanman nakipag-away o nagtalo. Hindi kailanman gumawa ng eksena. Tatay. Ang isang babaeng katulad niya, napakaintindi. Hindi ko na siya pabibiguin muli. Nagsisisi ka na ba ngayon? Huli na ang lahat. Sayang, Harrison Lin. Lahat ng pag-aari ng pamilya Lin ay malapit nang maging akin, at ang iyong minamahal na anak ay malapit nang gugulin ang natitira niyang buhay. Sa bilangguan, ang pamilya Lin ay malapit nang mawala ng tagapagmana. Ang anak kong itong Suel, anong klaseng gayuma ang ginawa ni Crystal Vance sa kanya? Ganap na nahulog ang loob niya rito at ayaw nang tumingin sa iba. Mukhang, ang pagbabalik niya kay Sofia ay hindi magiging madali. Kailangan kong makahanap ng paraan para makita ng buhong na yon ang tunay na mukha ng babaeng ahas na yon. Ethan, huwag kang makipagtalo sa chairman dahil sa akin. Hindi ko kayang manatili lang dito at panoorin kang mapi. Napakarami ko ng pagkukulang sa'yo. Ano man ang isipin ng tatay ko. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan muli. Ethan. Ganyan din ang eksaktong sinabi mo. Sa akin noon. Ayokong lumayo sa'yo kailanman. Hindi sa buhay na ito, o sa susunod.
Makinig ka sa mga plano ng chairman. Basta't maayos ka lang. Ang baby at ako ay pwedeng lumayo sa pamilya Lin. Naisip mo na ba talaga itong mabuti? Tatalikuran mo ang pamilya Lin? Kailangan ni Crystal ng mag-aalaga sa kanya ngayon. Talagang hindi ko siya papayagang magdusa ng mag-isa sa labas. Tigilan mo ang paggulo dito. Ang asawa mo ay si Sofia nandito. Pero ngayon, itatapon mo ang lahat para sa ibang babae. Nawawala na ba sa isip mo? Ikaw ay walang pag-asang hangal. Tatay, inaapi mo lang si Crystal. Napakaintindi niya. Paano niya matatanggap ang lahat ng sisi? Ayos lang, Ethan. Ito lang naman ay paraan ng chairman para subukan ako. Handang-handa akong tiisin ito. Talagang handa ako. Alam mong may asawa siya pero hinabol mo pa rin. Wala kang moralidad. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima. Hindi ko ginawa iyon. Chairman, huwag kang mag-alala. Hindi na ako babalik sa pamilya Lin. Buti nga may hiya ka pa. Ethan, huling beses na kitang tinatanong. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin pauwi? Kung hindi uuwi si Chris, hindi rin ako uuwi. Ay, ikaw na ang matapang. Pinutol ko na ang suporta ko sa iyo ngayon din. Tingnan natin kung gaano katagal ang tatagal mo nang walang pera. Sofia, umuwi na tayo. Chris, Ethan, ang bait-bait ni chairman kay Sofia. Paano kung iwanan niya ako at ang baby ng tuluyan? hindi, Chris. Siya ay bumili lang ng cake para kay Sofia, para magpakitang gilas. Pero siya ang nagbigay sa iyo ng 10 apartment at 10 kotse. Tama. Mukhang, iyon ay isang pagsubok lang mula kay chairman para sa akin. Nag-alala siya baka ako mabigo. Kaya sinikap niyang bigyan ako ng mga bahay at kotse para gumaan ang pakiramdam ko. Umalis na tayo dito. Kalihim Jones. Gusto kong asikasuhin mo ang 3 bagay para sa akin, agad-agad. Una, lahat ng card ng anak ko, maging credit card man o supplementary card. Ipasara mo lahat. Pangalawa, ipaalam sa bawat hotel sa grupo natin kung susubukan siyang mag-check-in, susunod siya sa patakaran. Siya ang magbabayad ng lahat. Walang kahit isang sentimo ang libre. Pangatlo, para sa lahat ng family villa at mga ari-arian, palitan ang lahat ng access code. Hindi siya dapat pumasok ng basta-basta. Tatay, hindi ba't inilalagay mo si Ethan sa alanganin? Simula pa lang ito. Kung hindi ko ipapakita sa kanya na seryoso ako, mag-isip talaga siyang kailangan siya. Mag-isip talaga siyang kailangan siya. Gayunpaman, nandyan pa rin ang aking manugang, si Sofia. At ligtas ang aking apo. Kung ang batang iyon ay talagang ayaw magpakumbaba, kahit mamatay siya doon, hindi ako kikilos para tulungan siya. Subukan mo ang card na ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Ayaw pa rin akong patuloyin ng sarili naming hotel. Ibig mong sabihin, hindi ko na magastos ang sarili kong pera? Paumanhin, Ginoong Lin. Hindi tinanggap ang card na ito. Ethan, ano nang nangyayari? Subukan mo lahat. Tinanggihan. Hindi rin maganda ang isang ito. Hindi pa rin. Subukan mo ito. Ito ang sarili kong personal na account. Paumanhin, Ginoong Lin. Ang card na ito ay tinanggihan pa rin. Harrison Lin, ang galing mo talaga. Ginoong Vance, ano ba ang ginagawa ni tatay? Ipinag-gate niya lahat ng pera ko. Ayaw pa niya akong papasukin sa kahit anong hotel ng grupo. Ano ba ang problema niya? Hindi pa yan ang kalahati. Ginoong Lin, binago rin ng chairman ang mga code sa lahat ng kanyang mga private properties. Ano ba ang gusto ni tatay? Ginoong Lin, pinutol ng chairman ang lahat ng iyong escape routes. Ginagawa niya lang para pilitin kang bumalik sa pamilya. Naiintindihan ko na. Sa paggawa nito, sinusubukan ni tatay ang nararamdaman ko para sa Crystal. Ginoong Vance, salamat sa pagsabi sa akin. Crystal. Ethan, ano ang sinabi ni tatay? Tatay, ayaw pa rin niya. Tanggapin ako at ang baby. Hindi, sa totoo lang, kabaligtaran. Sa totoo lang, sa paggawa nito, pinipilit ni tatay ako na umuwi. Ah, naintindihan ko. Nagmamahal pa rin si tatay sa akin. Kung ganun, bumalik tayo sa pamilya Lin agad.
Sige. Sa ngayon, mas mabuti magpahinga ka sa bahay. Ginoong Lin, mahal kong Crystal. Sa wakas, nakauwi ka na. Ginoong Vance, tulungan mo si Crystal pumasok, please. Dapat narito na ang cake na in-order ko para sa kanya kahit anong minuto na. Agad-agad, sir. Maraming salamat, Ethan. Crystal, nakita kong si tatay ang kumuha ng strawberry cake para lang kay Sofia, para lang sa kanya. Mukhang medyo nalungkot ka, kaya kinuha ko, ang paborito mong tiramisu. Ethan, napakaswerte ko at ikaw ang kasama ko. Pasok na tayo. Mahal, sakto lang ang pag-uwi mo. Ang dalubhasang manggagamot mula sa academy, ang nagpadala ng ilang mga prenatal herbs. Niluto na ito ng kusina. At isipin mo, si chairman mismo, ang personal na tumawag. At pinapaghanda ang dalubhasang manggagamot ng espesyal na toniko para lang sa'yo. Oh, talaga? So, ibig sabihin ba nito? Ay sigurado na ako na ang magiging bago. Ginang Lin? Talagang sigurado. At saka, dadalhin mo ang anak ng pamilya Lin. Lalo na para sa mga mayayaman tulad nila, mas mahalaga sa kanila ang kanilang pamana kaysa sa lahat. Ginang Lin. Ang sir mismo, ang humingi sa dalubhasang manggagamot ng pampalakas bago manganak. Inutusan niya ako na tiyaking maubos mo ito hanggang sa huling patak. Huwag kang mag-alala, Ginang Gable. Ito ang pampalakas bago manganak na inihanda para sa akin ni tatay. Iinumin ko ito hanggang sa huling patak. Ginang Gable. Nandito na si Crystal. Kunin mo ang pampalakas bago manganak na inihanda ng sir para sa kanya. Pero para iyon sa Ginang Lin. Iniinom na niya iyon. Ano? Pigilan mo siya ngayon din. Ginoong Vance, sino sa tingin mo ang pinipigilan mo? Sofia, hindi mo ba alam ang lugar mo? Sa pamilya Lin, ha? Anong lakas ng loob mong inumin ang pampaganya buntis na inihanda ni sir para kay Crystal? Ginoong Vance, ano ang sinabi mo sa akin? Sofia, Ginang Lin. kung alam mong, ako si Ginang Lin, ano naman ang masama kung inumin ko ang pampaganya buntis na inihanda ni tatay para sa akin? May problema ba? Sophia, huwag kang magmalaki. Ang pampaganang ito ay inihanda ni tatay para sa akin. Ikaw lang ang anak ni Ginoong Vance. Hindi ka man lang maituturing na katulong ng pamilya Lin. Bisita ka lang sa aming tahanan. Anong lakas ng loob mong kunin ang bagay na para sa may bahay ng pamilya? Sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Huwag kang magasta ng wala sa lugar. Ang titulo mong Ginang Lin ay hindi magtatagal. Ang anak ko ay nagdadalang tao na ng panganay na apo ng pamilya Lin. Hindi magtatagal at si Sir ay itataboy ka sa kalye. Tama iyan. Sophia, may lakas ka pa bang inumin ang gamot na ito? Bakit hindi ako maglalakas loob? Ginang Gable. Ano ang ginagawa mo dyan? Pigilan mo siya. Pero, Ginoong Vance. Pero inutusan ako ni Sir na ibigay ang gamot kay Ginang Lin. Pakiusap, huwag mo akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Ginang Gable, ikaw ay isang matagal ng miyembro ng sambahayan ng mga Lin. Nakita mo naman kung gaano kamahal ni Sir si Crystal. At kung gaano niya kinamumuhian itong si Ginang Lin. Alam mo yan, hindi ba? Ginang Gable. Hindi ka bulag. Kung pipili ka ng maling panig ngayon, kapag ako na ang naging Ginang Lin, agad kitang tatanggalin. Pero, binibining Vance, Ginoong Vance, sinusunod ko lang din ang utos ni Sir. Ang bagal-bagal mo sa isang simpleng gawain. Gusto mo bang matanggal ka sa trabaho ngayon din? Ginang Gable, mauna na po kayo. Sisiguraduhin kong mauubos ko ang huling patak ng pampagatas na ito. Opo, Ginang Lin. Crystal Vance, anong ginagawa mo? Ay, anong nabuhos? Hindi naman yung pampagatas na binigay sa akin ni Tatayon, di ba? Sinadya mo yan. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sophia Wallace, kailangan pa bang ipaalala sa iyo? Bulag ako. Paano ko naman magagawa yon ng sinasadya? Chris. Chris. Pasensya na, Sophia. Mali ako. Hindi ko nakita, hindi sinasadya. Sumpa ko, hindi ko sinasadya. Ano ba ang ginagawa mo? Chris. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo matanggap na makita siyang magdusa kahit kaunti, di ba? Huwag mong baguhin ang usapan. Alam mo namang may kapansanan sa paningin siya. Anong lakas ng loob mong bulihin siya? Ayos lang, Ethan. Huwag mong masyadong pag-initan si Sophia. Sobra na talaga siya.
Para sa akin ba itong tiramisu? Salamat, Ethan. Crystal Vance, hindi ka ba bulag? Ako. Ako lang. Naaamoy ko lang ang tiramisu. Sophia, bakit mo ako palaging pinaghihinalaan? Sophia Wallace, binabalaan kita ngayon. Kung ayaw mong mapalios, huwag kang maglaro ng mga ganyang paninira. Sa harap ko. Hello. Sige, naiintindihan ko. Ginoong Lin, Crystal, nandito na si Ginoong Soten. Bakit nandito si Ginoong Soten? Hindi mo ba naalala, Ginoong Lin? Hindi ba sinabi ni Sir, na ililipat niya ang 10 ari-arian, at 10 kotse, kay Crystal? Malamang nandito siya, para pirmahan ni Crystal. Tama, pumirma na si tatay sa kasunduan sa paglilipat ng regalo. Si Crystal ang tatanggap. Kapag pumirma siya, lahat ng bahay at kotse ay magiging sa kanya na. Talaga, Ethan? So kapag pumirma ako, ang 10 kotse at sa akin na lahat yon? Siyempre, Crystal, ibinibigay sa'yo ng tatay ko. Kaya sa'yo na yan. Sandali, hindi ba sinabi ni tatay na ang mga kotse at bahay ay para sa akin? Dahil lang tinatawag ka naming Ginang Lin. Huwag kang mag-akala. Tama, narinig ko rin kay Sir, na ang mga bahay at kotse ay para sa Ginang Lin, Ginang Gable. Ako ang magiging Ginang Lin sa bahay na ito. Ang ugali ng binata, hindi ba sapat na malinaw para sa iyo? Ginang Gable, pumunta ka at tanungin kung kailan uuwi si tatay. Opo, Ginang Lin. Pinalis mo si Ginang Gable, para hindi makita ng mga katulong na nahihiya ka, ano? Eddie, magmadali ka na, at mag-impake ka ng gamit mo at umalis ka. Huwag mong hintayin na si Sir pa ang mag-utos sa'yo na umalis, mas nakakahiya pa yon. Kailan pa naging, ikaw ang may kontrol sa pamilya Lin, Ginoong Vance? Hindi ba't sa buong panahong ito, kami ng anak kong babae ang may kontrol? Tama yan, Sophia. Kalahating taon lang akong nawala. Nakalimutan mo na kung sino ang may hawak ng pamilya Lin? So si Crystal Vance ang may hawak ng pamilya Lin, tama ba? Pakakasalan ko si Crystal. Siya ang magiging ginang ng pamilya Lin sa hinaharap. Siyempre, may karapatan siyang magdesisyon. Kung hindi lang dahil kay Harrison Lin at sa bigla niyang pagsubok. Matagal na kitang pinalayas, ikaw na babaeng pabigat. Ano bang ginang sa hinaharap? Buhay at malakas pa si tatay. Si Crystal ay lumaki sa pamilya Lin. Para na siyang kalahating anak ng pamilya. Sa loob ng mahigit 20 taon, tinuring siya ng tatay ko na parang sariling anak. Lagi siyang minamahal at inaalagaan. Siyempre, may karapatan siyang mamuno. Pwede siyang magdesisyon. Ginoong Lin, Ginang Lin. Nandito na si Ginoong Suton. Ginoong Soten, dito po. Sophia Wallace, umalis ka na lang. Sa totoo lang, yung 10 kotse at bahay ay ibinigay sa akin. Tatay, Nagmamataas. Ginang Lin. Kayo ang pangunahing tao rito. Pakiusap manatili kayo. Ako. Ginoong Soten, hindi siya mahalaga. Hayaan mo na siyang umuwi. Siyempre, napakahalaga ng presensya ni Ginang Lin. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng regalo na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung wala dito si Ginang Lin, paano tayo magpapatuloy? Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan talaga siyang narito? Kaya gawa ito ni tatay? Siyempre, ang bagay na ito ay nangangailangan ng personal na pag-apruba ng chairman. Posible kayang gusto ni tatay na mawala ng pag-asa si Sofia at umalis ng kusa. Ethan, sa tingin ko, marahil ay hindi balak ni tatay. Nahiyain si Sophia sa publiko. Ang matanda, marahil gusto lang niyang maintindihan ni Sophia kung ano ang kalagayan ng pamilya Lin. HMM. Ganoon din ang iniisip ko. Sige. Kung kailangan ako rito, mananatili ako. Sophia, para ipagdiwang ang aking pagbabalik si tatay, ay nagpakahirap para bigyan ako ng regalong nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sana lang, hindi mo ito masyadong damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang lugar ko sa puso ni tatay ay isang bagay na hindi mo kayang abutin. Crystal, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa isang dayuhan? Dayuhan. Napakabuti ninyo, Ginang Lin. Ako ang legal na asawa ni Ethan. At ang kinikilala ng pamilya Lin bilang Ginang Lin. Mga chismis lang mula sa mga dayuhan. Kung mag-aalburoto ako sa mga ganoong bagay, at kumalat ang balita, magmumukhang mababaw ang pamilya Lin. Ang kawalan ng ganoong pangunawa, ay magbibigay lang ng bala sa mga tao. Anong karapatan mo para kumatawan sa pamilya Lin? Sophia, binigyan ako ni tatay ng 10 ari-arian para lang salubungin ako sa pag-uwi at 10 kotse.
Ano naman ang ibinigay niya sa'yo? Isang strawberry cake. Nye. Ano? Nakakakita ka na ulit. Bumalik lang bigla sa akin ang paningin ko. Sophia Wallace. Mula nang ikaw ay makapangasawa sa pamilya Lin, hindi kailanman hayagang kinilala ng chairman bilang Ginang Lin, lalo na ang magbigay sa'yo ng mamahaling regalo. Anak ko, bakit mo binabanggit ang masakit na bahagi niya? Totoo. Ako naman. Hindi lang pagmamahal ni Ethan ang meron ako, pati na rin ang mga regalo mula sa chairman, na nagkakahalaga ng $1 milyong. Pero dapat akong maging mas simple. Ayaw ng chairman sa mayabang. Ano ba ang importansya kung gaano kalaki ang ibigay sa'yo ni tatay? Ako pa rin ang Ginang Lin. Sophia Wallace, hanga talaga ako sa lakas ng loob mo. Sophia Wallace. Alam kong mahirap para sa'yo panoorin ito ngayon, pero kailangan kong gawin ito. Kung hindi namin ipapaunawa sa'yo ang posisyon ng pamilya Lin, baka magpatuloy ka sa pag-asa na hindi ka namin kayang pakawalan at patuloy ka lang na magpapaligid-ligid. Ginang Lin, matibay ka talaga. Kapag kinagat ng aso ang isang tao, bakit naman siya kakagat pabalik? Ikaw, Tunay ngang mapagpatawad si Ginang Lin. May kagandahang asal ng isang maharlikang babae. Tama na, Ginoong Sutton. Huwag mo siyang purihin. Baka isipin niyang ang pamilya Lin ay hindi mabubuhay nang wala siya. Ang pamilya Lin talaga ay hindi mabubuhay kung wala si Sophia. Tatay. chairman. Sa aking nakaraang buhay, tumagal pa ng 6 na buwan para makabawi ng paningin si Crystal Vance. Pero ang paraan ng paggalaw niya ngayon, parang hindi siya bulag talaga. Kailangan kong mag-utos na magsiyasat kaagad sa bagay na ito. Ginang Gable, ano pang hinihintay mo? Maghanda ka ng saa para sa chairman. Opo, maam. Tatay. Ginoong Sutton, lahat ng 3 panig ay narito na. Magsimula na tayo. Opo, Chairman. Halika, Crystal. Umupo ka sa tabi ni tatay. Alam mo ba kahit anong klaseng okasyon ito? Naiintindihan mo ba kahit? Pipirmahan natin ang kasunduan sa paglilipat ng regalo. Hindi ba pwedeng umupo si Crystal? Umupo. Kalimutan mo na. Tumayo ka doon. Pero, Chairman, buntis si Crystal. Ginoong Vance. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Tatay, dapat ito ay masayang okasyon para sa lahat. Bakit ka naman napakahigpit? Okay lang, Ethan. Kung hindi ako pinaupo ni tatay, hindi ako upo. Sophia, halika rito. Umupo ka sa tabi ni tatay. Sige. Sophia, hindi mo pa rin alam hanggang ngayon? Kung talagang nagmamalasakit sa iyo si Harrison Lin, bakit niya ako bibigyan ng mga bahay at kotse na nagkakahalaga ng 10-10 milyon? Ang kasunduan sa paglilipat ng regalo ay 3 kopya. Isa para sa nagbigay, isa para sa tumanggap, at isa para sa mga archive. Ang seremonya ng paglilipat na ito ay lubos na sinusubaybayan ng 2 tauhan mula sa opisina ng notaryo. Ito ay tunay at may bisa sa batas at protektado ng batas. Mangyaring maging aware. Chairman, ang aming kliyente sa law firm ay nakapirma na. Ngayon, ikaw naman ang dapat pumirma at maglagay ng selyo. CJ. Ngayon, mangyaring pumirma, Ginang Lin. Ginoong Sutton. Sapat na ba na? Isulat lang ang pangalan ko. Kailangan ko ba ng selyo o ano paman? Kung wala kang selyo, pwede na ang thumbprint. Ethan, bulag ang anak kong si Crystal. Pwede mo ba siyang tulungan? Siyempre, walang problema. Crystal, ilagay mo lang kung saan ko sinasabi. Okay. Okay. Kahit nabulag ako, ang pagsulat ng sarili kong pangalan ay kaya ko pa rin gawin. Teka, mali ba ang nakuha ko? Para pala sa, magiging Ginang Lin ang regalo ng chairman. Tatay. Kailangan kong gumamit ng banyo. Teka muna. Sandali lang. Ipagpapatuloy natin ito pagbalik ni Ginang Lin. Kailangan bang panoorin ko talaga to? Sisiguraduhin kong makikita mo ang katapusan nito. Di aalis na ako pagkatapos nila. Sophia, ang tinik na ito ay para itusok ng malalim sa puso mo. Sinong nagsabi sa'yo na magmalaki ka? Para mangahas kang hamunin ako bilang Ginang Lin? Halika na, Crystal. Pirmahan na natin ito. Tatay, ano ang ibig sabihin nito? Chairman, hindi ko pa tapos pirmahan ang mga dokumento. Ano ang pinipirmahan mo? Ikaw ba talaga ang Ginang Lin?
Ang lakas ng loob mong pumirma. Chairman, yung mga ari-arian at kotse na nagkakahalaga ng mga 10-10 milyong dolyar, hindi ba para sa akin iyon? Bakit ko naman ibibigay ang mga ari-ariang milyon-milyon ang halaga? Sa isang dayuhan? Mula pa sa simula, ang mga bagay na ito ay para lang sa aking manugang na si Sofia. Para sa akin. Paano naging para sa kanya iyon? Chairman, ako ang nagdadalang tao sa panganay na apo ng pamilyang Lin. Ako ang magiging ginang Lin. Panganay na apo. Dinala mo ba ang paternity test? Chairman, kailangan mo ba akong gipitin ng ganito? Ako ang gumigipit sa'yo. Hindi ba't ikaw ang nagpanggap bilang dugong Lin? Ang paghihingi ng patunay ay paggigipit sa'yo. Chairman, kung ipipilit mong maging ganito ka-agresibo, edi ayaw ko na ng bahay at kotse. Hindi ko kayang tiisin ang paghamak na ito. Akala mo kung sino ka, ha? Tatay, si Crystal ay inosente at dalisay. Hindi niya kayang tiisin ang mga baluktot na pagsubok na ginagawa mo sa kanya. Akala mo sinusubok ko siya? Hindi ba, tatay? Kung gusto mo pang makita ang iyong apo, bilisan mo at ibigay mo sa kanya ang kotse at bahay. Kapag nagalit si Crystal, magdudusa ka. Ikaw, Huwag kang matakot, Chris. Ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Ethan, basta nandyan ang pagmamahal at suporta mo. Wala na akong hihilingin pa sa mundo. Tatay, lumampas ka na sa linya. Kung aalis si Chris ngayon. Eddie, hindi lang ako ang mawawala sa'yo. Mawawala rin ako, ang anak mo. umalis ka na sa pamilyang Lin ngayon din. Rocco, opo, sir. Opo, sir. Mahal kong manugang. Halika rito. Pirmahan mo ito. Tatay. Ako. Ano pang iniintay mo? Sofia, kailangan mong tandaan ito. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Pera. Mandadaya ang mga lalaki sa'yo. Ang pera, hindi. Pirmahan mo na yan. Ito. Tatay, dahil lang galit ka sa akin. At kay Chris, nagpapalabas ka. Nagpapalabas ka ng ganitong drama. Kung talagang pipirmahan ito ni Sofia, isipin mo kung gaano kakakomplikado ang proseso ng paglilipat. Sofia, dapat mong pag-isipang mabuti. Wala sa mga ito ang sayo. Pirmahan mo. Sige. Sofia, 3 taon mong inagaw ang nararapat na pwesto ni Chris bilang ginang Lin. Ngayon, gusto mo pang kunin ang sa kanya? Huwag mo lang silang pansinin. Pirmahan mo. Sofia, huwag mong pirmahan yan. Sofia, paano mo nagawa to? Anong lakas ng loob mo? Nawala sa'yo ang bahay at kotse. Sofia, lahat ba ng pag-aari ng iba gusto mong kunin? Una, ninakaw mo ang taong mahal ko. Tapos, kinuha mo ang pwesto ko. Ngayon, pati ang pag-aari ko gusto mong kunin. Anong lakas ng loob mo? Para mag-angkin na pag-aari mo ang mga to. Chairman, sobra na po. Huwag kang magalit, Crystal. Kapag nakita ni tatay ang katwiran, siya ang magmamakaawa para bumalik kami. Tama. Sa ngayon, dala-dala ko. Ang dugo ng mismong Lin family. Mag-impyerno kayong dalawa. Rocco, yes, sir. Palabas mo ang dalawang walang hiya. Sa paningin ko, yes, sir, ang ingay. Sandali, Ano? Gusto mo rin mapalabas? hindi po, Chairman. Ipagkakaloob ko ang buhay ko sa'yo, sir. Ginoong Lin, kailangan mong lumabas ngayon. Chairman Lin. Makinig ka, Crystal at ako ay lalabas sa sarili naming lakad. Hindi mo kami PALALABAS. Sa hinaharap, Kahit magmakaawa kayo para bumalik kami. Hindi na kami muling babalik sa bahay na ito, Chairman. Huwag mong pangahasang pagsisihan ito. Crystal. Tara na. Chairman, tandaan mo ang sinasabi ko pagdating ng araw na iyon. 10 bahay at 10 kotse ay hindi sapat para mapatawad mo ako. Iyan ang aking anak, matatag na nakatayo. May kailangang magpababa ng yabang ni Harrison Lin at ng ugali niyang nagmamalinis. ikaw ay wala kundi anak ng dating mayordomo. Hindi ka nga karapat dapat maging katulong. Sino ka ba para akala mo? Humingi ng paumanhin mula kay Harrison Lin. Alam ko na ang lugar ko ay mas mababa kaysa sa iyo. Hindi worth it pag-usapan. Pero may Ethan ako. At ang sanggol na ito sa tiyan ko. At pareho silang narito sa tabi ko. Taon-taon kang nagpapanggap. At ngayon, nahulog na ang maskara. Hindi ako nakipaglaban para sa anuman noong nakaraan. Pero ngayon, may anak akong ipinagbubuntis. Para sa kapakanan ng anak ko, ipaglalaban ko ang nararapat sa amin. Kung hindi, pagkukulang ko yon bilang isang ina. Ang tanga-tanga lang na maniniwala sa kasinungalingan mo ay yung walang utak na Ethan Lin na nakatayo sa tabi mo. Bukod sa kanya,
Kung makakakuha ka ng kahit isang kusing mula sa pamilya Lin, di hindi ako karapat-dapat maging Harrison Lin. Chairman, kapag mas masakit ang mga salita mo ngayon, mas masakit ang sampal ng katotohanan sa iyo mamaya. Crystal, Sabihin mo sa akin, mali ba ako? Ethan, isipin mo kami, ang anak nating ipinagbubuntis. Pwede mo akong hindi pansinin, pero hindi mo mapapansin ang anak natin. tama ka. Crystal, pangako ko sa'yo. Mula ngayon, kaming tatlo ay magkakasama sa hirap at ginhawa. Magkasama tayo sa laban na ito. Kung gayon, lumayas ka ngayon din. Lumayas ka sa impyernong lugar na ito. At huwag mo na akong muling makita. Mauna po kayo, sir. Chairman Lin, kung hindi mo ako mabibigyan ng deal na ikasasaya ko, hindi kita kailanman patatawarin. Kapag nangyari iyon, magpapaalam ka na sa iyong sariling anak, pati na rin sa iyong sariling apo. Crystal Vance. Nandito ka pa rin nagbabadya ng kalokohan. Sa tingin mo ba ay hindi kita papaluin? Chairman Lin, naiinip ka na ba agad? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Magbabayad ka sa akin ng 20 milyong dolyar. O hindi ako kailanman magpakakasal sa pamilya Lin. Kung itong anak na walang paggalang ay talagang walang pag-asa, hayaan mo siyang magtanggol sa sarili. Tatay, huwag mong sisihin si Crystal kung gusto mong sisihin ng isang tao. Sarili mo ang sisihin sa pag-insulto sa kanya ng ganoong klaseng pagsubok. Nagsisisi talaga ako na naibalik ko ang iyong paningin. Ano ang ibig sabihin ni Sofia? Noon, posible kaya na ang paggaling ni Ethan ay may kinalaman kay Sofia. Rocco, palayasin mo sila. Opo, sir. Chairman Lin, ngayon ako mismo ang aalis. Hindi ito ikaw ang nagpapalaya sa akin. Maghihintay ako na pagsisihan mo ito. Huwag mong subukang hawakan siya. Umalis na tayo. Ikaw ay anak lamang ng isang katulong. At naglakas loob kang sumuway sa akin. Tatay, kumalma ka lang. Sofia, buti na lang nandito ka na. Ginoong Sutton, tapos na pumirma ang manugang ko. Pakitingnan mo ito. CJ. CJ. Chairman, Ginang Lin, narito ang mga kopya ninyo. Napirmahan na ang kasunduan sa paglilipat. Hayaan na namin kayo. Mabuti. Ginoong Vance. Ihatid mo sila. Opo, sir. Par ito po. Ginang Gable. Sir, Itapon mo itong tiramisu ngayon din. Nakakasilaw sa mata. Makinig kayo. Mula ngayon, sa buong sambahayan ng mga Lin, ayaw kong makakita ng kahit anong matamis maliban sa strawberry cake. opo, sir. Ito ay, Sofia. Ano ang sinabi mo? hindi ako nakapagsalita, tatay. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang tinatanong ko ay, kung bakit mo sinabing, pinagsisisihan mong ibinalik ang paningin ni Ethan. Wala yun, talaga, tatay. Mali ang narinig mo. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Siyempre naman. Ako. Sabihin mo na. Sofia. Mula ngayon, ikaw ay magiging kapwa puno ng pamilyang Lin. Dapat kang magtiwala sa akin. Maaari mong sabihin sa akin ang kahit ano. Tatay. 3 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas kay Ethan. Ano? Ikaw ang nagligtas kay Ethan? Tatay. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako yun. Ako ang nagligtas kay Ethan, hindi si Crystal Vance. Ako yun, sa baluktok na sapa. Inalagaan ko siya araw-gabi sa loob ng ilang buwan. Para lang makakita ulit siya. Ibinigay ko sa kanya ang sarili kong kornea. Ibinigay mo sa kanya ang kornea mo. Anong nangyari sa'yo? Nanay ko. Ibinigay niya sa akin ang kornea niya. At ngayon, nakikita ko. Paano ako naging napakabait? Naibigay ang aking paningin. Sa isang lalaking hindi karapat-dapat sa kahit ano nito. Para lang iwanan ang sakit at kadiliman. Para sa inang pinakamamahal ako sa mundong ito. Sofia. Anak ko, huwag kang mag-alala. Igagalaw ko agad ang lahat ng ating resources. Hanapin ang pinakamahusay na medical team, at maghanap ng pinakaangkop na kornea. Magtiwala ka sa tatay. Ipinapangako ko, sisiguraduhin kong makakita ulit si Ginang Wallace. Tatay, ikaw, naniniwala ka sa akin.
Lahat ng sinabi mo, naniniwala ako sa bawat salita nito, anak. Pero si Ethan, hindi. Hindi siya naniniwala sa akin. Ang paniniwala niya o hindi na mahalaga kahit kaunti. Sophia, makinig ka sa tatay mo. Siguro panahon na para maghiwalay kayong dalawa. Tatay, tatay. Tingnan mo ang itsura mo. Kitang-kita kung hindi mo talaga kayang bitawan. Dahil hindi mo kaya. Ako na ang bahala. Salamat, tatay. Ang gusto ko lang malaman ngayon, kung sino talaga ang minamahal niya. Si Chris ba mula sa baluktot na sapa, ang Chris na laging nandyan para sa kanya, o ang kanyang kasintahan noong bata, si Crystal Vance? Kung sino man yan. Kung ayaw niyang umuwi, at ayaw niyang magpakatino, di wala akong anak. Sophia, ang mahalaga ngayon, ay mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Lin, na marunong kumilala ng tama at mali at umintindi ng tungkulin. Kung wala ako sa puso niya, ano pa ang saysay ng pananatili ko? Sa pamilya Lin. Tatay. Pupunta muna ako sa kwarto ko para magpahinga. CJ, umuwi ka na. Rocco. Sir, gusto ko, bago matapos ang araw na ito, ay makalap mo ang lahat, na may kinalaman sa aksidente ng sasakyan ni Ginoong Lin 3 taon na ang nakalipas. Lahat ng mga surgical record, mga saksi, ebidensya, isang detalye, huwag mong kakaligtaan, agad-agad, sir, ginagawa ko na po. Ginoong Vance, Sir, ano po ang kailangan ninyo, sir? kakalabas lang ba ni Sophia? Opo. Opo, lumabas nga po si Ginang Lin. Paano pa rin siya nababagabag ng lalaking yon? Ano ba ang narinig ko? Nagkikita pala ng lihim si Sophia at ang isang lalaki. Binilhan niya ako ng inihaw na castanhes. Naalala nga niya, paborito ko. Hindi ako makapaniwala. Umalis nga siya ng ganun-ganun na lang. Ngayon, ang bahay, ang kotse. Napunta na lahat sa babaeng iyon. Mahal, sunduin mo ako, ngayon din. Chris. Chris. Kakakuha ko lang nito. Mainit-init pa. Tikman mo. Pinuntahan at binili niya ang paborito kong pagkain. Para lang ibigay sa ibang babae. Kaya sino ba talaga ang mahalaga sa kanya? O siya? Paano mo ibinigay ito sa isang buntis? Hindi masustansya ang ganitong klaseng pagkain. Ethan Lin, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Lin. Hindi ka naman pulubi sa kalsada. Chris, naalala ko nung nasa baluktot na sapa tayo. Yung inihaw na castanhes na gustong-gusto mo. Akala ko baka gusto mo. Ako. Ethan, buntis ako ngayon. Tigilan mo nga ako sa pagpapakain ng mga junk food na yan. Chris. Ethan, kaya kong tiisin ang hirap kasama mo. Kaya kitang sundan kahit wala kang pangalan o katayuan. Pero hindi mo pwedeng hayaan ang anak natin na maghirap mula sa pagkasilang. Naiintindihan ko, Chris. Yung sinabi ng tatay ko kanina, ay medyo masakit nga. Hindi naman hinahabol ko yung 20 milyong dolyar ng pamilya mo. Gusto ko lang patunayan ang punto ko. Kung gusto mong baguhin ko ang isip ko, bigyan mo ako ng 20 milyong dolyar. Sige, pangako. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Ang pamilya Lin ang pinakamayaman sa Ilog Bayan. At ako lang ang anak na lalaki. Kaya sa huli, ang lahat ay mapupunta sa akin. Yung 20 milyon na yan. Kahit hindi ibigay sa'yo ng matanda ko. Ako ang magbibigay. E di bigyan mo na ako ngayon. Ang mga ari-arian ko ay na-freeze lahat ng tatay ko. Hindi ko talaga mabibigay ngayon. E kailan mo makukuha? Hanapin mo na lang ako kapag kaya mo na. Chris, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Kung hindi mo mabibigay ang 20 milyon, huwag ka nang magpakita sa akin. Chris. 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 Ethan. Anong ginagawa mo rito? Umuwi na tayo. Si tatay ba ang nagpadala sa'yo? Si tatay, di ba? Ganoon pa rin si tatay. Mas matindi lang ang salita kaysa sa gawa. Kailangan kong tawagan si Crystal ngayon din. Sabihin ko sa kanya na nagbago na ang isip ni tatay. Sige, huwag ka nang bumalik. Hoy, hello, Crystal? Crystal, huwag kang magalit. Nagsisisi na si tatay.
Matigas lang ang ulo niya. Nasaan ka? Sunduin kita. Ngayon, nagsisisi na siya. Huli na. Ano bang kailangan para sumama ka sa pamilya, Lynn? May dalawa akong kondisyon. Una, gusto kong hiwalayan mo ngayon din si Sophia Wallace. Pangalawa, Gusto kong ang tatay mo, ang pumunta sa akin na may dalang 20 milyong dolyar na ari-arian, at magmakaawa sa akin na pakasalan ako ng pamilya Lin. Sige, payag ako. Payag ako sa lahat. Kakausapin ko si tatay ngayon din. ano pa bang inaasahan ko? Nagbago na siya. Hindi. Hindi niya ako minahal kailanman. Sofia. Aalis ka na lang? Si Crystal Vance ang nag-iwan sa'yo dito. Ako ang naghintay sa'yo. Naghintay ka para sa akin, pero umalis ka lang. Dahil na-realize kong wala kang pakialam, at hindi mo ako kailangan. Naghahangad ng atensyon, ha? Nag-iisip ka ng masyado. Nararamdaman ko lang. Nakasuklam-suklam at kahabag-habag ako ngayon. Ang mga taong naiinggit sa pag-aari ng iba, ay laging nakakadiri. Sandali. Saan ka pupunta? Sofia. May sasabihin ako sa'yo. Hindi uobra sa akin yung drama mo. Oh, Ginoong Lin. Nakarating ka rin. Mainit sa labas. Tara, pasok ka at uminom ng herbal tea para lumamig. Ginoong Vance. Sir, huwag kang mag-alala. Inutusan ko na si Ginang Gable na maghanda ng herbal tea at prutas. Maaari ka nang magpatuloy sa iyong mga gawain. Opo, sir. Tumigil ka. Sinabi ko bang maaari kang pumasok? Tatay, hindi ba sapat na ang pagmamalaki mo sa bahay nitong mga nakaraang araw? Pwede bang itigil mo na tong kalokohang pagsubok na to? Hindi ko lang maintindihan. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Tama na. Pwede bang itigil mo na tong mga pamamaraang ito para lamang mapasunod ako? Hindi na ako susunod sa bawat utos mo. Anak kang suwail ka. Tatay, hindi ba ako ang iyong nag-iisang anak? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ang sinusubukan kong gawin? Dahil ayaw mong makinig sa katwiran. Bilang iyong ama, papag-isipin kita ngayon. Anong lakas ng loob mong saktan si Sophia? Ito ay para sa pagmamaltrato mo kay Sophia. Anong lakas ng loob mong saktan si Sophia? Buntis lang si Sophia, at pinaglakad mo siya rito ng mag-isa. Wala ka bang hiya? Tama na. Siyempre, si Sofia na yon. Ang gulo-gulo dito. Alam na alam niyang determinado akong magdiborsyo, pero sinasadya niyang magpabibaw sa'yo. Napakagandang babae. At pinabayaan mo, para bang pampalamuti lang ang utak mo. Yung mga mapagkunwaring manloloko at inosenteng tignan na manipulator dyan, at hindi mo sila makilala. Ilang matatamis na salita lang, at nabibiktima ka na. Talagang nabigo ka sa akin. Tatay, kung ganyan pa rin ang sasabihin mo, hindi na ako muling tatapak sa bahay na ito. Kung may iba pa akong pagpipilian noon. Matagal na kitang pinalayas. Ngayong ang aking manugang ay nagdadalang tao ng aking apo, wala na akong pakialam. Kung babalik ka pa sa bahay na ito o hindi. Kung ganoon, lumayas ka. Kung gustong gusto mo ng apo, bigyan mo ako ng 20 milyong dolyar para pakasalan si Crystal. Kung hindi, maaaring magpaalam ka na sa apong iyon. Maaari mong panatilihin ang dinadala ni Crystal. Para sa sarili mo, wala akong pakialam. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang dinadala ni Sophia, ang tunay na panganay na apo ng pamilyang Lin. Kung hindi mo pinapahalagahan ang reputasyon ng pamilya Lin sa Ilog Bayan, edi sige, ipagpatuloy mo ang pagtatanggol sa Sophia Wallace. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatanggol sa kanya. Ah, talaga? Ayos talaga. Anak, akala mo ay malaki ka na, ha? Haharapin mo ang sarili mong tatay. Papaluin kita ngayon para magkaroon ka ng sentido. Tatay, ang anak ni Sofia, hindi akin. Pagsisisihan mo ito. Ako ang magsisisi, CJ. Kaya ipapakita ko sa iyo ang katotohanan ngayon. Tignan mo. Tignan mo mismo kung anak mo yan o hindi. Nandoon ba talaga ako sa kanyang kwarto nung gabing yon? Mahal. Saglit. Ako talaga. Naalala mo na ba? Okay, kahit na anak ni Sofia ang akin. E di kay Crystal ay akin din. Tatay. Hindi pwedeng paborito mo lang ang isa? Halatang halata na paborito mo si Crystal. Ikaw ay walang pag-asang hangal. Ang ipinakita ko kay Crystal ay pakitang tao lang. Ang nararamdaman ko para kay Sophia ay totoo. Buntis ang asawa mo at masama ang pakiramdam. Pumunta ka na riyan at alagaan mo siya, ngayon din.
Ako na nga ang naglakad ng ganito kalayo. At gusto mo pang puntahan ko siya para alagaan? Tatay, kung noon pa, si Sofia ang magluluhod para alagaan ako. Ikaw. Walang utang na loob. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Chris, naghihintay pa rin sa akin para sunduin siya. Pero sa kilos ni tatay ngayon, siguradong hindi pa siya sumusuko sa pagsubok kay Chris. Kailangan ko pa rin magpanggap. Sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Makinig ka, bata ka. Kung hindi mo iayos ang mga bagay sa Sofia sa pagkakataong ito, ang iyong katayuan bilang young master ng Lin family ay mawawala. Madali lang. Noong una, para lang mapakasalan ako, tiniis niya ang lahat ng paghihirap mula sa lola mo. Gusto niya ako. Kung bibigyan ko lang siya ng buto, babalik siya agad. Alam mo na talagang mahal ka niya. Bakit hindi mo lang maging tapat sa sarili mong asawa? Bakit lumabas at maglaro? Sa tingin ko, masyado kang komportable. Sa buhay mo, tinatanggihan mo ang masarap na pagkain para lumabas at kumain ng tirang pagkain. Tatay, ang paraan ng pagsasalita mo ngayon ay nagiging mas masama at mas masama. Hindi mo dati ako kinokritika. Ano ang nangyayari sa'yo? Anak, kung makikinig ka sa akin, ang pamilya natin ay magiging maayos. Pero kung ipipilit mo ang pagiging kasama ng Crystal Vance, ang Lin family ay mapapahamak. Tatay, huwag mo na akong pagsalitaan ng ganyan. Wala akong pakialam sa kung sino ang nagkukwento sa iyo ng kasinungalingan. Chris, pakakasalan ko siya, period. Sofia Wallace. Noong una, para pakasalan ka, ako ay pinilit ng lola ko, ang kasal ngayon. Ako ay maghihiwalay. Anak, ulitin mo. Sinusumpa ko, babugbugin ko hanggang mamatay. Tatay, hindi mo mapipilit ang pagmamahal. Ethan Lin. Sumasang-ayon ako sa paghihiwalay. Talagang hindi. Hindi ako sang-ayon. Huwag mong isipin na magbabago ang lahat dahil sa pagpapanggap mo. O magpapabago ng tingin ko sa'yo. Sophia, Sa harap ng tatay mo. Talagang magaling kang umarte. sa sandaling pumirma ako, makakahanap ka lang ng dahilan para umatras. Pumirma na ako. Sophia, Anong trick na naman ang gusto mong gawin? Pinapakawalan kita. At pinalaya ko na rin ang sarili ko. Sofia. Totoong sumuko ka na ba sa kanya? kung ganoon na talaga ang gusto mo, At gusto mo ng diborsyo? hindi kita pipigilan, tatay. Pangako. Pipirma ako agad. Teka. Sige, pwede kang makipagdiborsyo. Pero ako ang gagawa ng papeles ng diborsyo. Sa sarili ko. Ayos lang sa akin. Ililipat ko lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Sa bata na nasa sinapupunan ni Sofia. Lilipat ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Sanggol sa sinapupunan ni Sofia. Ano? Ethan Lin. Ay aalis ng walang-wala. Tatay, nagbibiro ka lang, di ba? Lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Ibibigay mo lahat sa batang to. Ang anak ko ay isang kabiguan. Ibibigay ko ito sa magiging apo ko. May problema ka ba dyan? Tatay, Ako ang tunay mong tagapagmana, ang isa at tanging ako. At hindi mo kailangang maging ganoon. Sa wakas ay naunawaan ko na, ang isang anak na lalaki, ay wala ng iba kundi, isang taong patuloy na kumukuha at kumukuha sa akin. kapag dumating ang mga problema. Pakiramdam mo ba kung mabubuhay ako o mamamatay? Tatay, paano mo nasabi yon? Siyempre naman, nagmamalasakit ako, tatay. Kung determinado kang sirain ang buhay mo, Hindi kita pipigilan. umalis ka ng walang-wala, sumama ka sa babaeng yon, si Crystal Vance, Kung ikaw ay maghirap, at mananatili pa rin siya sa tabi mo. ako, si Harrison Lin, ay isang ganap na tanga. Tatay, Sofia, anong ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba't gusto mo ng diborsyo? Binibigay lang namin ang gusto mo. Inimbita namin si Ginoong Suton at isang notaryo na pumunta rito. Hindi ako sang-ayon dito. Bakit hindi? Dapat ay aalis ako ng walang dala. Kung walang 20 milyong dolyar, hindi ako pakakasalan ni Crystal. Kaya hindi pa tayo maaaring magdiborsyo. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Imposibleng aalis ako ng walang dala. Wala na sa'yo ang desisyong yan. Ang aking manugang. Ang ayaw na sa'yo. Sofia Wallace. Ang galing mo pala. Bakit ngayon ko lang nakita? Napakatalino. Ginamit mo ang taktikang nagpapanggap na umatras para sumulong. Ginamit mo ang sarili kong ama laban sa akin. Ang hindi pagmamahal ang orihinal na kasalanan. Mali ang lahat ng ginagawa ko. Kahit ang pagputol ng ugnayan sa'yo, ganoon ba? Ano ba ang halaga ng kaunting paghihirap mo? Hindi makakita si Crystal. Mag-isa siya roon kasama ang bata, walang nag-aalaga sa kanya. Ang paghihirap na dinanas niya ay 1,000,000 beses na mas malala kaysa sa dinanas mo.
Niloloko ko lang ang sarili ko sa lahat ng panahong ito. Umalis ka sa harap ko, Rocco. Sir, nasaan si Crystal Vance? Sir, tingnan po ninyo, pag-alis ni Binibining Vance kay Ginoong Lin, sumakay siya sa sasakyang ito. Pagkatapos, pumasok siya sa residential complex na ito. Ayon sa surveillance footage, pumasok siya sa parehong apartment ng lalaking ito. Ipakita mo sa Ginoong Lin. Ginoong Lin, tingnan mo ng mabuti. Hindi siya ginagawa ng kaso. Ginoong Lin, ito lahat ang ginagawa ni Binibining Vance mula nang naghiwalay kayo. Hindi, imposible. Wala si Crystal. Kaibigan na lalaki sa paligid niya. Wala talaga siya. Ginoong Lin, ang mga numero ng plaka at address na nakalista dito, pwede mong ipa-verify lahat. Lahat totoong totoo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Mahirap tanggapin, ano? Sabihin ko sa'yo. Simula lang ito. Sophia, malapit na dumating ang doktor. Pa-check up mo siya. Huwag kang magkasakit. Tara na. Anong ginagawa mo dyan? Nag-aantay ng premyo? Kalihim Bell. Imbestigahan mo ang numerong ito ng plaka. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol dito. Opo. Sir, ang aksidente sa kotse ni Ginoong Lin 3 taon na ang nakalipas. Nakuha na natin ang resulta. Hindi aksidente yon. Tama, hindi aksidente yon. Sinadya yon. Sino nang may lakas ng loob? Manggulo sa panganay na anak ng pamilyang Lin? Sir, tingnan niyo ito. Ito ay mula 3 taon na ang nakalilipas. Video mula sa araw bago ang biyahe ni Ginoong Lin. Kinopya ng hacker natin iyon mula sa cloud. Crystal Vance. Siya ang nagpakialam sa brake pads ng sasakyan ni Ginoong Lin. At siyang dahilan ng aksidente. Pagkatapos ng aksidente, agad na pinasira ni Ginoong Lin ang sasakyang iyon. Kaya hindi namin nakita ang tunay na sanhi ng aksidente. Ginoong Lin. Aling Ginoong Lin? Aaron Lin. Ang Vice Presidente ng Lin Corporation. Ano? Siya pala ang nasa likod nito. Pinag-aral ko siya, binigyan ng trabaho, personal kong inilagay sa pwesto ng Vice Presidente. Pinagamit ko pa sa kanya ang apelyidong Lin. At pagtataksil ang ginanti niya sa akin. Parang ahas sa pabula. Nalaman din namin na, 3 taon na ang nakalipas. Nag-uusap na sina Crystal Vance at Vice Presidente Lin. Nagkakilala na sila noon. Ang sumundo kay Crystal Vance kanina. Si Aaron Lin ba? Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa sasakyang iyon. Malalaman natin ang sagot sa lalong madaling panahon. Rocco, magpa-schedule ka ng paternity test sa ospital. Para sa anak ni Crystal Vance, kunwari prenatal check-up lang. Paternity test kasama si Ginoong Lin? Hindi. Sa anak at kay Aaron Lin. Opo, sir. Ito ang totoo, kung si Crystal ang may pakana sa aksidente ni Ethan. Ang nagligtas sa kanya ay hindi si Crystal. Ito ay ang listahan ng operasyon para sa donasyon ng kornea. Si Ginang Wallace ang donor. Si Sophia Wallace ang tumanggap. Ibig sabihin, ang kornea na nasa kanya ngayon ay galing kay Ginang Wallace. Kung gayon, ang orihinal na kornea ni Sophia ay ibinigay kay Ethan. Anak kang walang utang na loob. Bulag ka sa sarili mong katangahan. Nagkamali ka ng tunay sa peke, at bulag ka sa tunay na nagmamahal sa'yo. Dahil binigyan ako ng langit, ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hindi ko hahayaang si Ethan ay malampasan ang isang hiyas na tulad ni Sophia. Anong sinabi mo? Ginoong Lin. Ang may-ari ng kotse ay ang kuya mong si Aaron Lin. Totoo talaga yan. Aaron. Paano maaaring maging karelasyon ni Crystal si Aaron? Wala naman siyang ibang lalaki sa paligid niya. Ako lang ang mundo niya. Naniniwala ako sa kanya, sa lahat ng mga taong ito. Sa lahat ng mga taong ito.
Ilan na bang bagay ang itinatago niya sa akin? Ethan, Tatay, dahil buntis na si Crystal. Dapat mo na siyang ibalik sa pamilya, Lynn. tatay, anong laro na naman ang nilalaro mo? Anak ka. Nahulaan mo na. Tulad ng iyong lola. Sinubukan ko si Crystal upang malaman kung tunay ba ang nararamdaman niya para sa'yo. Alam ko namang sinusubukan mo lang si Crystal. Pero, bakit ka biglang nagbago ng isip? Iba ang sitwasyon ni Crystal kay Sofia. Dadalhin niya ang apo ng pamilyang Lynn. Tatay, sa wakas, natauhan ka rin. Pero, ang pagbabalik ni Crystal sa pamilyang Lin ngayon, ay may kondisyon. Anong kondisyon? Hinihiling niyang dalhin mo ang ari-arian na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar sa kanyang harapan at magmakaawa ka. Saka lang siya babalik. CJ, walang problema. Sa loob ng isang araw, magdadala ako ng alahas na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar at personal kong hihilingin sa kanyang bumalik at kikilalanin ko siya bilang ginang Lynn. Tatay, seryoso ka? Sobrang seryoso. Ayos. Sasabihin ko agad kay Crystal. Ako si Harrison Lynn muling isinilang. Sisiguraduhin kong lahat ay magbabago ng kapalaran. Buisit. Chris, bakit hindi ka sumasagot? Pupunta na ako sa bahay ni Aaron. Chris, huwag mong subukang biguin ako. Hayaan mong pagpawisan siya. Pero natatakot akong baka galitin ko siya ng todo. Kung gayon, wala tayong makukuhang kahit sentimo. Hala, ano ba? Anong dapat katakutin? Wala nang ibang mahalaga sa kanya gaya mo. Bukod pa riyan, iniligtas mo ang buhay niya. Ibinigay mo ulit sa kanya ang kanyang paningin. At dinadala mo ang kanyang anak. Si Ethan ay napakatapat at makatarungang tao. Hindi niya kayang talikuran ka. Talagang kilalang kilala mo siya. Tatay, Anak ko, narinig ko lang po kay Sir na, sa loob lang ng isang araw, magpapakita sa pintuan natin na may dalang alahas na 20 milyon, at magmamakaawa sa'yo na bumalik sa pamilya Lin. totoo ba yan? Bakit ko naman sasabihin sa'yo kung hindi totoo? Siyempre, totoo yan. Gagawin din niya sa harap ng lahat ng mga mahalagang tao na publiko siyang kikilalanin bilang ginang Lin. Mabuti. Hindi ko inakala na yung matandang lisyang si Harrison Lynn. Sa huli, ay mapapasunod pa rin sa kagustuhan natin. At utang natin ito sa kanyang tapat na anak, sa kanyang anak na tapat at makatarungan. Pero, dahil sumuko na si Harrison Lynn, puntahan natin si Ethan Lynn. Baby, sasamahan kita sa baba. Dito nakatira ang kapatid ko. Crystal? Nandito ka ba? Crystal, hindi ko lang alam kung dapat kitang pagkatiwalaan. Crystal Vance, ano pa ang itinatago mo sa akin? Crystal, ang milagrong gamot na ito, habang wala ka, ininom ni Sofia ang lahat. Inumin mo, mabuti yan para sa baby. Ginang Gable. Inihanda ng tatay ko ang gamot na ito para kay Sofia. Paano mo ipapaliwanag sa kanya ang nawawalang mangkok? Binibining Vance, pakisuyo, iabot mo. Herbal tea lang naman ito.
Parang hindi ko naman gusto ito. Ethan, paano mo nasabi yun? Sa wakas, nakapaglakas loob si Chris. Napuntahan ka. Hindi mo man lang inalok ang pinakamaganda sa meron tayo para maramdaman niyang welcome siya. Sa halip, pinagagalitan mo siya dahil uminom lang ng kaunti. Ang gamot na yon ay binili ng tatay ko. Kung may problema ka dyan, Ginoong Vance, dapat ko bang ipatawag ang tatay ko para direkta mo siyang makausap? Ikaw, Ethan Lin, nawawala na ba sa sarili mo? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ako ang tatay ni Crystal. Sige, tatay. Pwede ka nang umalis? Gusto ko sanang makausap ng sarilinan si Ethan. Ethan, makinig ka. Kung gusto mong pakasalan si Crystal, itigil mo na yung pagiging mataas uri mong ugali. Si Crystal ay hindi si Sofia. Hindi mo siya pwedeng utusan ng basta-basta. Hindi ko inakala na ganyan pala ang ugali ni Ginoong Vance. Tatay. Ele, hinaan mo ang boses mo. Tatay, bakit nandito na naman si Crystal? Ako ang nagpatawag sa kanya. Ikaw pala ang tumawag sa kanya. Tungkol sa kanyang mga mata, iniisip mo pa bang nagbubulag-bulagan lang siya? Pinaghihinalaan mong nakakakita siya. Hindi ba ikaw? Lalabas at lalabas din ang tunay na kulay. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ethan, galit ka ba sa akin? Sa totoo lang, nung sinabi kong pakakasalan kita, sa halagang 20 milyong dolyar, sinusubukan lang kita noon. Crystal. Alam kong simple at dalisay ang puso mo, kaya hindi ako galit. Pero ang gusto kong malaman ay, sino ang sumando sa'yo noong isang araw? Sa palagay mo sino? Kaibigan lang, yun lang. Isang babaeng kaibigan. Kilala ko ba siya? Siyempre, hindi. Pero hindi yun ang punto. Ethan, ang pakiramdam na kasama ka, ay nagpapasaya sa akin. Bakit ka nagsisinungaling? Crystal, parang di nakita kilala. Masaya rin ako. Bago pa bumalik si tatay, samahan na kita sa labas. CJ, Ethan, magkita na lang tayo bukas. Sige, hanggang bukas. Ginoong Lin, gusto ni Sir na kunin mo yung bote ng 82 Royal Crest na natanggap natin noong nakaraang taon. May mahalagang bisita siya ngayong gabi. Sige, kukunin ko mamaya. Pero kailangan ni Sir ngayon na. Ethan, tulungan mo muna si tatay sa alak. Pwede na akong ihatid ni Ginang Gable. Sige. Tatay, bakit ka nandito? Ayaw mong makinig sa akin, kaya tingnan mo na lang. Tingnan ang ano. Sofia, tara na. Tumigil ka dyan. Sino ang nagsabi sa iyong bumili ng strawberry cake? Hindi mo ba alam na ayaw ko yan? Binibining Vance, nakita ninyo po. Gusto mo bang mawala ng trabaho sa pamilya Lin? Kapag may itinatanong ang iyong amo, sasagot ka, kailan pa naging karapatan mo? Tanungin ako, utos po iyon ni Sir. Siya po ang nag-utos na bumili ng strawberry cake. Sa tingin ko ay, nababaliw na si Harrison Lin. Lagi naman akong mahilig sa tiramisu. Itapon mo itong, bagay na to ngayon din. Binibining Vance, wag niyo po kaming ilagay sa alanganin. Mga katulong lang po kami. Hindi namin magagawa yon. Kaya pala naalala mong katulong ka lang. Ang aking anak na si Crystal ay magiging ginang na ng bahay na ito. Anong lakas ng loob mong sumuwi sa kanya? Ginoong Vance, naalala ko pong nandoon kayo nang mag-utos si Sir. Eh ano naman, iba na ang sitwasyon ngayon. Para mapang-asawa ng anak ko ang pamilya Lin. Handang-handa si Sir na mag-alok ng malaking halaga ng alahas. Ano ba itong maliit na cake kumpara doon? Anong ginagawa nyo dyan? Itapon nyo na tong walang kwentang cake. Pumunta kayo't bumili ng gusto ni Ginang Lin. Ginoong Vance, ang utos sa amin ay bumili ng strawberry cake. Sa sinumang nakakakita, mukhang ang mga Vance mag-ama, ang tunay na mga amo ng pamilya Lin. Tatay, hindi mo pwedeng sisihin si Ginoong Vance sa pang-aapi niya ng iba. Ang binata mismo ang nagsabi niyan. Sabi niya, si Binibining Vance ang tunay na pinuno ng pamilya Lin. Ang buong pamilya Lin ay kailangang makinig sa kanya. Hindi ba tama iyon, Ethan? Ako, si Harrison Lin, ay hindi papatay. Ang masasamang ambisyon ng ilang tao ay hindi na maitatago pa. Tatay, malamang nagkakamali ka. Anong parte ang pagkakamali? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi ng lahat ng iyon? Sofia, may sasabihin ako sa'yo. Tigilan mo ang paggulo dito. Si Ginoong Vance ay matagal nang kasama sa pamilya nating Lin. Naglingkod siya ng husto para sa pamilya natin, ng mahigit 20 taon, kahit na magkamali siya. Dapat nating bigyan siya ng palugit, alam mo ba? Ethan, napakatanga mo talaga.
Kahit pa maglingkod siya sa pamilya natin ng 100 taon o 1,000 taon, hindi nito mababago ang katotohanan na siya ay isang katulong lamang. Sa halip na palayasin siya, plano mo bang sustentuhan siya sa kanyang pagtanda? Tatay, sinasabi mo ba na dapat natin siyang sustentuhan sa kanyang pagtanda? Ang pamilya Lin ay hindi sumusuporta sa mga dayuhan bilang ninuno, at hindi tayo nag-aalaga ng mga walang utang na loob na ahas, naiintindihan mo ba? Pero si Ginoong Vance ang tatay ni Crystal. Gago ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, imbestigahan mo na ngayon. Ang kwentong iyon tungkol sa pagdodonate ni Crystal Vance ng kornea sa'yo, kung totoo o peke ang ebidensyang iyon. Malalaman mo kapag tiningnan mo. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatayo lang? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Itapon mo ito para sa akin. Ano, sinisimulan mo ba ang isang pag-aalsa? May lakas ng loob kang sumuway sa akin? Tumigil ka. Ginoong Lin, narito ka. Tamang-tama ang pagdating mo, Ginoong Lin. Sabihan mo ang tanggang ito. Naalisin ang basurang ito. Alam mo ang aking anak na babae. Tiramiso lang ang kinakain. Malapit na siyang maging babae ng bahay na ito, kaya huwag mo siyang galitin. Ginoong Vance. Ang tatay ko mismo ang humiling ng strawberry cake na ito. Ano, ngayon, hindi mo rin igalang ang tatay ko? Ethan, wala ka ba sa sarili mo? Kapag napasok sa pamilya ang anak ko, siya ang babae ng bahay. Dapat ba ang pamilya natin? Mayroong bagay na, mababa ang uri gaya nito? Ethan. Hindi mo ako gagalitin. Sa bagay na ganito lang tama? Crystal, naaalala ko, dati kang napakamaayos. Ano ang nangyari sa'yo? Ano, ngayon hindi mo napakikinggan si tatay? Siyempre, dapat nating pakinggan ang tatay mo. Pero kapag opisyal na akong parte ng pamilyang ito, hindi ko papayagang magkaroon ng strawberry cake sa ating bahay. Chris, alam mo ba kung nasaan ka? Siyempre, nasa bahay ng pamilyang Lin ako. Kung alam mong ito ang bahay ng pamilyang Lin, bakit pa namin dapat pakinggan ka? Bakit ipagbabawal ang strawberry cake? Ethan, hindi ba ako ang magiging babae ng bahay na ito? Pero sa ngayon, si tatay ang may hawak dito. Ethan, dati, lagi mo akong sinusunod sa maliliit na bagay tulad nito. Sobra mo akong minamahal. Kaya bakit ngayon pakikinggan mo na si tatay? Ang bahay na ito? Kay tatay ito. Ang sweldo at gastos ng tatay mo sa loob ng mahigit 20 taon, bawat sentimo ng kanyang kita. Si tatay ang nagbayad ng lahat yan. Lahat ng gastos mo nung lumalaki ka, galing lahat yan kay tatay. Kapag kailangan mo ng pera, alam mo kung kanino hihingi, kay tatay. Kaya bakit hindi mo siya mapakinggan ngayon? Ethan, okay ka ba? Ethan, anong sinisigawan mo ang anak ko? Dati, sunod sa Nyeren ka lang, sa anak ko. Tignan mo ngayon, nag-aasta kang walang katwiran. Anong pinagkaiba mo sa isang spoiled brat? Hinaampas mo ako. Mag-ingat ka o sasabihan ko ang anak ko na ikansela ang kasal. Sa buong buhay mo, huwag mong isipin na makita ang anak mo at Crystal. Sa mga nakaraang taon, napaka-tolerant ko, napaka-accommodating. Kaya naging ganito kang matapang. Ethan Lin. Anong klaseng buhay ang tinagal ko sa mga nakaraang taon? Hoy, Ethan. Strawberry cake lang yan. Ano ng problema? Nagbubuntis ako. Hindi ako pag-iinitan ni tatay. At ikaw, kunin mo ang cake ngayon, at itapon. Kunin mo ang tiramisu na gusto ko. May 10 minuto ka. Kapag hindi, aalis ka dito. Agad-agad. Binibining Vance. Hindi ko maaaring sumuway sa utos ng chairman. Huwag mo siyang pakinggan. Malapit na ang buong Lin family ay susunod sa akin. Ginoong Lin, pakiusap, magsalita ka. Ethan, sabihin mo ulit sa harap ng mga katulong na simula ngayon ang Lin family ay nasa kontrol ko. Anong karapatan mo? Paano mo nagawa na isipin na pwede mong utusan ang pamilya Lin? Tatay. Tumahimik ka. Sir. Ginang Lin, please, tulungan mo kami. Ito ang estate ng pamilya Lin. Bibilhin mo ang sinasabi kong bilhin. Kung ano ang sinasabi ng mga outsider, huwag mo lang pansinin. Lahat kayo pwede na. Chairman, hanggang kailan mo pa itatagal ang pagganap mo? Huwag mo akong galitin, o magbabago ang isip mo ulit. Nakakakahiya lang panoorin. Ethan, ang childhood sweetheart mo. Gaano karami ng tunay niyang kulay nakita mo na? Tatay. Crystal, siya ay lumaki sa pamilya Lin. Siya ay hindi masamang tao sa puso. Siya ay diretsahan lang, yan lang. Wala kang pag-asa. Simula ngayon, ipikit mo ang bibig mo. Sa lahat ng mga taon, Ginoong Vance at Crystal ay may ganitong attitude. Bakit matagal bago ko na-realize gaano kalayo sila nakarating? Ginoong Vance. Sir. Gaano katagal ka na sa pamilya Lin? 3 dekada na? Oo. Tapusin natin ngayon.
Sir, ano po ang sinabi ninyo? Tinatanggal ninyo ako? Ang tagal ko nang naglilingkod sa pamilya Lin. Sigurado na ba talaga kayo sa pagtatanggal sa akin? Hindi na kailangang maging sigurado. Narinig mo ng tama. Sin Vance. Tanggal ka na. Sir, ako ang namamahala sa buong sambahayan ng mga Lin. Sa loob at labas, ako ang punong butler. Hindi mabubuhay ang pamilyang ito kung wala ako. Huwag kang magmalaki. Matagal ka nang nagpapaka-powerful dito. At ako naman ay nagbubulag-bulagan lang. At iyon ay dahil lang sa walang kwentang anak kong ito. Pero mula ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Ikaw ang unang uod na alisin ko sa pamilyang ito. Harrison Lin, mahigit 30 taon na akong naglilingkod sa pamilya ninyo. Ang aking anak na babae ay nagdadalang tao ng tagapagmana ng pamilya Lin. Ako ay hindi na lang isang katulong. Hindi ka tulong. Ano ngayon, akala mo amo ka na? Ako ang ama ni Crystal. Ibig sabihin, kalahati akong amo ng bahay na ito. Sin Vance. May 5 minuto ka para mag-impake ng gamit mo. Kapag tapos na ang oras, ang anumang maiwan, susunugin. Chairman, sinusubukan ninyo ba ako? Sa paggawa ng katawa-tawa sa aking ama ngayon, hindi ako sasabay sa maliit na palabas ninyong ito. Kung hindi dahil sa walang kwentang anak ko, akala mo ba mag-aaksaya pa ako ng oras para tignan ng isang tulad mo? Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, hindi na ito masosolusyonan ang 20 milyong dolyar. Akala mo talaga ang galing-galing mo, ha? Sabihin ko sa'yo, Crystal Vance, hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok ng aking manugang. At may mukha ka pang humingi ng pera sa akin. Panaginip lang yan. Ikaw, Ethan Lin, natigilan ka, at ganon-ganon na lang ako hinamak ng tatay mo. Dadalhin ko ang anak mo. Tama ang tatay ko. Kung pinipilit mo akong pumili ng panig, kailangan kong sumang-ayon sa kanya. Ethan Lin, kung maglakas loob kang galitin ako, dadalhin ko ang batang ito at mawawala. Hindi mo na ako muling makikita. Kung iyon ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Ginoong Lin, ang anak kong babae ay may dalisay na puso. Ang patuloy na pagsubok at pressure mula sa pamilya mo, ay lalo lamang siyang ilalayo. Kung tuluyan mo siyang itataboy, ikaw ang maiiyak. Tama na. Tapos na ang maliit mong palabas na ito. Ngayon din. Ano ang ibig mong sabihin? CJ, aalis na ako. Mukhang hindi ako sapat para sa dakilang pamilya Lin. Rocco. Sir, sabihin mo sa akin lahat ng nalaman mo. Opo, sir. Una, tungkol sa paningin ni Binibining Vance, sinuri namin ang surveillance footage mula sa nakaraang 3 taon. Nalaman namin na kapag nag-isa si Binibining Vance o nakikipagkita kay Ginoong Aaron Lin, ayos lang siyang nakakagalaw. Hindi siya gumagamit ng tungkod o sunglasses. Nagsisinungaling ka. Nagsasanay lang ako na masanay sa dilim. Pangalawa, tungkol sa sa aksidente sa kotse 3 taon na ang nakalipas. Si Binibining Vance ay lihim na sinira ang brake pads ng Young Master ng iyong kotse. Yun ang dahilan ng pagbagsak. Ito ang surveillance footage mula noong panahong iyon at ang repair report. Pinatutunayan nito na may gumalaw sa preno. Ikaw ang dahilan ng pagbagsak ko. Hindi. Si Sofia ang may gawa. Ipinagbintangan niya ako. Pangatlo, tungkol sa donasyon ng kornea, ang donor ay si Wang Kyuxia, ang ina ni Sophia Wallace. Ang tumanggap ay si Sophia Wallace. Si Sophia Wallace ay nag-donate ng kornea sa iyo, Ginoong Lin. Ginoong Lin. Kaya, ang nagligtas sa akin ay si Sofia. Ngayon mo pa sasabihin ang lahat ng ito. Ano pa ang saysay? Pang-4 na punto, tungkol sa sanggol na dinadala ni Binibining Vance. Nakuha namin ang mga prenatal records. Inihambing namin ang mga ito sa iyan ni Ginoong Aaron Lin at nagpatakbo ng match. Ang biological na ama ng sanggol ay si Aaron Lin. Kasinungalingan, peke ang lahat ng ito. Harrison Lin, wala kang patutunguhan para lang mapatalsik ako. Gagawa ka ng kahit anong kwento. Tama na. Crystal Vance, hanggang kailan mo pa itatagal ang pagpapanggap na ito? Mula sa aksidente sa sasakyan hanggang sa aking mga mata. Mula sa pagiging tagapagligtas ko hanggang sa sanggol. Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka sa akin sa buong panahong ito. Nagsinungaling ako sa iyo sa buong panahong ito. Ethan Lin, akala mo ang galing-galing mo. Kung hindi ka lang ang nag-iisang anak ng pamilyang Lin, akala mo titingin pa ako sa iyo ng 2 beses. Isang lalaking tanga lang sa mga babae. Lumabas ka, lumayas ka sa pamilyang Lin. Sir, Ginoong Lin, nagkamali lang ang anak ko. Ginoong Lin, mahal ka niya, Rocco. Ilabas mo sina Sin Vance at Crystal Vance. Dito, ipagbigay alam sa bawat kumpanya sa Ilogbayan. Sinumang maglakas loob na umupa sa mag-amang ito, ay kalaban ng ang Lin Corporation. Opo, sir.
Bitawan mo ako. Ha, Ethan Lin. Akala mo nanalo ka? Wala ka kundi isang lalaking niloko lang ng babae. At ikaw, Sophia Wallace. Si Ethan Lin, hindi kanya minahal. Ako lang ang minahal niya. Ako lang ang pinagkatiwalaan niya. Ha. Sofia, pasensya na. Bulag ako noon. Nagkamali ako sa'yo. Ethan. Huli na. Hindi huli. Pwede tayong magsimula ulit. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ka nagsisisi. Nahuli ka lang. Kung si Crystal Vance ay hindi nahayag ngayon, panig ka pa rin sa kanya. Pinipilit akong ipalaglag ang anak natin. Pinipilit akong pirmahan ang mga papeles ng dibo. Pirmado na ang mga papeles. Ipapanalangin ko ang sanggol, pero hindi niya gagamitin ang apelyidong Lin. Aalis na ako sa Ilog Bayan, at hindi na ako babalik kailanman. Huwag, pakiusap. Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangarap ko. Ang kabataan ko. Ang puso ko. Ngayon, gusto ko lang na mabuhay para sa sarili ko. Sofia! Ethan. Ang ilang bagay kapag nawala, ay nawala na ng tuluyan. Nabigo mo ang isang taong nagmahal sa'yo ng buong buhay. Tatay! Ano ang gagawin ko ngayon? Ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngayon, kailangan mong tahakin ito. Mag-isa ka na ngayon. Sofia! Sophia. Salamat sa pagbibigay sa pamilyang Lin. Isang lahi, ang buong buhay ko ay hindi na sayang.